Si Luther ay tinawag para sa paglilitis at siya ay dumating sa Worms, Germany noong ika-15 ng Abril 1521 at nagdulot siya ng lubos na kaguluhan sa mga tao na nais siya ay makita. Ang lugar kung saan naroon ang kanyang tirahan ay palaging puno ng mga tao na gustong makasama kahit ng ilang sandali. Ang matapang na lalaking ito na handang kunin ang buong simbahan para sa kanyang sarili. Ang larawan ni Luther ay isang tagumpay para sa kanyang sarili na siya ay mahatulan at itiniwalag. At pagkatapos na mabigyan ng boses sa paglilitis na nagpahina sa isang autoridad na nagpatiwalag sa kanya. At dito ay dapat matatandaan na si Luther sa yugto ng kanyang buhay at ministeryo ay wala pa rin balak humiwalay sa simbahan. Siya ay nakomento, walang makukuha sa pamamagitan ng paghihiwalay at umasa siya ng reforma sa loob ng simbahan na siyang isa sa pangunahing prinsipyo ng reformasyon na tinanggap ni Luther at pinanghawakan at tiniyak na ang Biblia ay ang pundasyon ng lahat ng paniniwalang Kristiyano at pagsasanay na sa gayon siya ay nakusahan ng pagkakamali at maling pananampalataya kaya hiniling niya sa mga nag-aakusa sa kanya na ipakita sa kanya mula sa Biblia kung saan ang kanyang pagkakamali. Sa kanyang pagpunta sa Roma, ilang mga tao ang nagbigay ng mga pahayag na nagdagdag tibay loob sa kanya, lalo ng isang army general na nagsabi sa kanya na si Martin Luther ay gumagawa ng isang mas marangal na paninindigan kaysa sa kanya at sa sinuman sa kanyang mga kapitan na nasa larangan ng digmaan, na sinasabi sa kanya na kung ang kanyang dahilan ay makatarungan at siya ay sigurado na ito'y papunta pasulong sa pagkatakot sa Diyos. Sa paglilitis ay tinanong si Luther ng dalawang bagay. Una ay kung ang mga libro ay personal na kanya at ang pangalawa ay kung babawiin niya ang kanyang mga opinyon laban sa Roma. Si Luther ay tumugon at kanyang sinabi na kanya ang mga libro, ngunit humingi siya ng ilang oras upang basagin ang kanyang tugon tungkol sa kung bawiin niya ang kanyang mga sinabi o hindi, at nakumbinsi niya ang kapulungan na hindi siya kumilos mula sa mga udyok na sa kalaunan ay magbibigay karagdagang bigat sa kanyang mga sagot. Kinabukasan nang tumugon si Luther, hinati niya ang kanyang mga sinulat sa tatlong iba't ibang seksyon. Ang unang seksyon ay nakitungo siya sa pananampalataya at mga gawa, at maging ang kanyang mga kaaway ay nagpahayag na ang mga ito ay hindi nakakapinsala bagamat kapaki-pakinabang din. Ang ikalawang seksyon ng mga libro, tinuligsa niya ang mga katiwalian ng kapapahan at kung babawiin niya ito ay lalong lalakas ang paniniil ng Roma. At sa ikatlong bahagi ng mga libro ay kanyang tinuligsa ang mga nagtatanggol nito ay mga nasa kasamaan. Samantalang inamin ni Luther na marahil siya ay maaring naging marahas ng kaunti, ngunit hindi niya babawiin ang kanyang mga naging sagot. Sa puntong ito si Luther ay nagsalita sa wikang Aleman at siya ngayon ay hinilingan na ibigay ang kanyang mga tugon sa salitang Latin. Sa kabila ng pagod ay nagawa niyang gawin ito at ito'y nagbigay ng karagdagang bigat sa kanyang mga tugon at ang lahat ng sa loob ng silid ay narinig nila ito sa pangalawang pagkakataon. Kaya itinulak siya ng tagapagsalita at tinanong para sa isang sagot sa tanong na gagawin mong bawiin ang iyong mga sinabi o hindi. Si Luther ay nagbigay ng tugon na naging tanyag sa paglipas ng maraming mga siglo. Maliban kung ako ay kumbinsido sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan at malinaw na dahilan para hindi ko maaring tanggapin ang otoridad ng mga papa at ang konseho na naging madalas na magkakasalungat sa isa't isa, sapagkat ang aking konsensya ay naging bihag ng salita ng Diyos at hindi ko babalikan ang anumang bagay patungo laban sa konsensya. Kaya dito ako nakatayo, hindi ko ito magagawa kung hindi ako kayang tutulungan ng Diyos. Amen. Ang kapulungan ay tumayo sa pagkamangha, hindi nakaimik sa nakita nila at narinig, at muli siyang tinanong kung gagawin niya babawiin
kung saan siya ay muling sumagot, "Ang Diyos ay ang aking kasama at wala akong babawiin." Ang lakas ng loob na hinarap ni Luther. Ang mga pagsubok na ito ay nagbigay inspirasyon sa maraming mga tao na upang tumayo para sa Diyos sa harap ng mga oposisyon at panagumpayan ang mga laban. Sa mga aklat ni Marcos, Kabanata 13, talatang 9, sinasabi, isang araw ay maaring kailanganin nating tumayo sa harap ng mga hari at pinuno at naway mananatili tayong tapat sa Diyos na kung kailangan nating manindigan ay gagawin natin na may katapangan sa harap ng mga pagsubok.